Ayan, what's up? Magandang araw na naman sa inyo. Eto, may panibago na naman tayong re-reactionan. Buhay na naman si Attorney Topacio. Nako, matindi itong ano. Eto, maganda dito kay Attorney Topacio pag nagre-react ito. Matatawa ka talaga at saka hindi lang basta matatawa ka, may laman, sapul na sapul, diin na diin. Nako. 'Di ba, diin na diin ito si Atty. Topacio 'pag nagbigay ng komento sa mga tungkol sa mga pangyayari rito sa ating bayan, lalong-lalo na sa mga politika. Ayan, lalo na pag-usapang politika. Naku, lalong-lalo yung mga kengkoy na mga politiko. Naku, yung mga kengkoy na politiko, naku, pag binanatan ito, matatawa ka talaga. Ito, umpisa na natin. Reaksyon na natin ito. O ito, binanatan niya si Leila de Lima, lalong-lalo na. Sa bagay siya yung kasi Leila de Lima kasi ang nag-endorso, unang-unang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay BP Inday Sara. Pero ito ang matindi rito. Ano ang laman ng impeachment complaint nila? Bawat article. Matatawa ka na lang talaga dito, matatawa ka. Pero ito panoorin natin. Okay, mag-react tayo. Tingnan natin kung may matututunan tayo, matatawa tayo, o both. Yan. Yan Okay. Atty. Topacio, umpisa na natin? Ayan. Manghihiram tayo ng video mula sa DWIC, sa ni programa na Yes Yo Topacio. Yan ang host dito si Miss Juby de Guzman at siyempre the one and only Attorney Ferdy Topacio. Yung mga hindi pa nakasubscribe sa DWIC, subscribe nyo. Okay, ito, play na natin. Kung maganda ka, magandang araw, magandang araw ng kaarawan kay Miyaka, may pangit. Ayan. Ano naman? Meron. Meron? Si Laila de Lima. Patay! Pangit yung ginawa niya. Hindi siya. Pangit. Ang ganda-ganda nga ni Laila de Lima. Maganda! Pangit! Pangit yung ginawa. Pero yung si Dilima ang ganda-ganda, hindi ako naniniwala doon. Nasaan ang ganda, Attorney Ferdy Topacio? Ulitin nga natin. Yan Hindi siya. Pangit. Ang ganda-ganda nga ni Laila de Lima. Kita mo, napakalakas ng apil nun. Patay. Anong mo kay Ronnie Dayan? Anong mo kay Patay. Jonel? Naku po. Sino pa? Ano mo ginawa, sir? Parang Hindi, alam. yung impeachment kasi, Okay. wala akong magawa na noong Sabado at Linggo, weekend, tapos ko na yung column ko dun sa isang pahayagan, may mga bisitang konti. Pagka wala kang magawa, syempre gusto mo magbasa para na-exercise naman yung utak yes. mo. Opo. Yan. At binasa ko yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan. Binasa. Ano laman? May ano ba? May substance ba? Papasa ba, Attorney Topacio? Ito naman kasi si Leila de Lima, para naman hindi abogado, para ka namang hindi dating DOJ, Secretary Animal. Sus Mariosep. Ito tuloy. Patay tayo dyan. At, nakaw, napakapangit. Pangit yung content? Yung content, hindi Ayun. si Laila de Lima. In fairness, hindi naman siya gumawa. Yeah. Pero, tinanggap niya yung papel bilang tagapagsalita. Yun ang Di ba? masakit doon. So, kung tagapagsalita ka ng isang movement or isang activity or isang undertaking na pangit, pangit na rin yung ginagawa mo. Bakit ba yung mukha nung sinabi? Yung ginawa ni Leila de Lima ang pangit, hindi siya.
Oo, bawal yan, bawal yan. Atty. Topacio, magagalit sa inyo si Congressman Barbers pagka nanlalait ka na ng tao. Punain mo. Pumuna tayo ng naayon doon sa kanilang trabaho kung palpak. Pero pagka personal na o itsura na o ugali na ang iyong inano, puta makakasuhan ka niyan, Atty. Topacio. Oo. Oh, mahirap yan madedemanda ka niya ni Congressman Barbers, pabihira ka. Sabi mo, parang gano'n. Oo, kasi Yun. hindi ko naman pwedeng sabihin pangit si... Hindi naman pa. Oo, hindi. Maganda sila. Sila ni Congresswoman Luistro, napakagandang mga babae. Opo. Oh. Yan wala akong sinasabi. Baka magalit na naman si Barbers. Ay! Galit na naman. Ang problema kay Congressman Barbers, na-offend siya dun sa mga sinasabi. Ang gusto niya yung NBI ang mag-imbestiga. Kung na-offend ka, Patay! demanda, pangbihira. Bakit NBI ang pagagawa mo? Hindi na, ikaw lang naman nag-offend. Sana is krimen yan against the people. Opo. Di ba? Halimbawa, mass murder yan or plunder yan, pa-imbestiga mo. Pero kung ikaw lang na-offend, ikaw na lang ang magdemanda. Dinamay mo kay NBI, bihira ka naman. Anyway, eto Sige po. yung mga kengkoy, binasa ko talaga, natatawa ko eh. Yung iba binabasa ko pa habang nakaupo ko sa Inyodoro eh. Kasi bagay eh. Oh. Okay. Unang-una, ang impeachment po ay impeachable officer ang Vice President. Anong Hindi, pero mo yung impeachment complaint, tawagin na kengkoy ng isang Atty. Topacio, nakakahiya yan kay Dilima, Diyos mio Marimar, Santa Maria Elementary School. Biro mo, dati kang DOJ, tatawagin kang kengkoy dahil sa palpak mo na complaint. O sige, pagpalagay na natin hindi ikaw ang gumawa niyan, Leila de Lima. Pero dumaan sa'yo yan, ikaw ang Ay, nayawa na. Bahala kayo dyan. ibig sabihin, anong legal implication nito? Dapat, yung mga ginawa mo na para ikaw ay ma-impeach, dapat ginawa mo yon bilang noong ikaw ay nakaupo na as one of the impeachable officers. Ayun. Kung Vice President ang impeach mo, yung mga ginawa niya habang siya ay Vice President. Correct. Kung Presidente impeach mo, may mga ginawa niya bago Tama. siya, habang siya ay Presidente. Pero ito, kita mo ito mo yung sa Articles of Impeachment, lahat na lang ng maisip inilagay. Oo nga. Ang tawag dito ay MEMA. MEMA sabi Ang niya. MEMA sabi, MEMA. Ito, Article 4, Opo. Di umano daw si Vice President Sara ay naglustay ng 2.735 billion in secret funds noong siya ay Davao City Mayor. Ano kinalaman nun, yung kaso na yon, doon sa pagiging presidente niya kung saan siya pwedeng i-impeach? Kaso niya yun as mayor Hindi naman siya pwedeng ma-impeach nung mayor siya. Pwede niyo siyang kasuhan. Pero ang tanong, may naisang pa bang kaso kay BP Sara Duterte nung siya ay mayor pa? Sinasabi nilang paglulustay ng pera na yan, animal. Buwisit talaga itong mga ito. Walang kinalaman sa kanya bilang presidente, isasali sa impeachment. Mga tanga! Buwisit. Tuloy! Davao City Mayor, bakit ngayon mo Pinapile. ipa-file at nasaan yung proof mo? May plunder case ba man lang Yan sa pa. ombudsman? Wala pang Nasaan ang ebidensya. iyong proof na merong paglulustay Opo. ng bilyon-bilyon? Alam nyo, kayo po ay nag-i-impeach ng second highest official na binoto ng 32 million Filipinos. Hindi basta-basta. Dapat ina-impeach yan kung puro chismis lang. Nakakatawa. Chismis na nangyari nung hindi pa siya Vice President. Ito pa. Ang kapangitan ng ginagawa ni De Lima. Ill-gotten wealth daw, 111 million. Nasaan? Nasaan ang proof?
yung pinakita ni Trillanes, ayaw ngang aminin nung AMLAC na sa kanila nang galing. Dinidinay nga nila, pinandidirihan nga nila. 2 beses nila sinabi, hindi galing sa amin yan, hindi ko malaman kung saan galing yan. Papasihan mo yung nilabas ni Trillanes na impormasyon na hindi malaman kung saan ang galing, hinugot yata sa puwet ni Trillanes yun eto pa. Yun ang Article 10. Nakakatawa talaga. Okay. Article 11. Yan. Meron daw unexplained wealth dahil nilalagyan ng mga drug personality. Sino? Oh. Sino? At ngayon ba, sinong drug personalities? Wala naman nakalagay doon sa Article 11. Sino nagbigay? May umamin ba na nagbigay sila kay Vice President? Puro ang tawag dito sa Chabacano, Kutsinanga. Chismis. Pero medyo bastos yun, kaya huwag na natin i-translate. Shira. Shiranay. Wala, sinasabayan ka o sige. Article 12. Okay. Hindi daw nilagay yung mga bank deposits sa SALN. Again, nasa ang bank deposits? Alin? Magkano? Walay. Eto pa, Article 16. Opo. Mga EJK daw sa Davao City noong siya ay mayor. O kamote na naman itong alegasyon na ito. Unang-una, habang mayor daw siya. Pangalawa, sinong pinatay? Pangatlo, nasa ng kaso? Di walang kaso puro chismis ito Pangalan. Article 18, ito napakalabo. Gross incompetence and dereliction of duty during her second term as Davao City Mayor. Ano yun? Napakalawak. Vague. Sa batas, meron sinasabing void for vagueness. Kung ang akusasyon ay magulo, hindi maintindihan. Napakagulo. Parang bulbul. Bulbuhol. Bulbuhol magulo, di ba? Magbuhol-buhol. Bulbuhol yung buhok mo, bulbul yung alambre. Opo. Hindi, Di ba? may shortcut kasi. Sige po. Oo. Bulbul ni De Lima, yung kanyang ginawa. Bulbuhol yung ginawa niya. Grabe makatawa sila Buhol-buhol! Sige Ano ba sinasabi ko? Natawa kayo. Ala ko, bulbul bulbul pala. Yan. Anong gross incompetence? Kasi pag sinabi niyong ganito lang, alam niyo po ang nangyari pagka vague ang accusation, it violates the due process clause of the Constitution. What does the due process clause state? Paliwalag mo, Tony. Dapat, kung magcha-charge ka, may particularity, may specificity. Anong ginawa ko? Kasabihin ako, ikaw, mamamatay tao ko. Bakit mo sinabi? Sinong pinatay ko? Kailan ko pinatay? Saan ko nilagay yung bangkay? Nasaan yung bangkay? Tama. Paano ko pinatay? Nilason ko ba? Binanil ko? Sinaksak ko? Tama. Hindi niya alam. Wala. Ayun. Ba't na namatay? Pinakitahan ko ng litrato ni Benny Abante, kaya inatake sa puso. Ano bang nangyari? Anong cause of death? Hello. Unexplained wealth. Puro kalokohan eto pa. Tumanggap daw ng mga mga sari-saring mga suhol sa mga drug personalities. Naku po. Hindi nga nila alam kung saan Sino? Saan? Kailan? Napo. Eto pa. Hindi, Eto, mag-fishing kung expedition nakakatawa kasi yun sila sa dun tingin ninyo, eto pa. Kasi daw ayaw niyang sumagot doon sa congressional inquiry, yung sa inquiry ng Quadcom, Opo. o yung hindi pala Quadcom, I'm sorry, yung public accountability, yung blue ribbon ng House. Okay. Dapat daw siyang impeach. Ang gulo nga, marami pang legal question doon kung yung tinatanong sa kanya ay within the scope of the legislative inquiry, Tama. anong legislative inquiry, anong legislation ang kailangan, etc. Sumunod ba to sa due process? Sumunod ba to sa Ong versus Senate Blue Ribbon, etc., etc. May legal question pa nga Itong pinaka-kengkoy. Ano po yun? Kakengkoyan Para na. sa akin, Ito mga kengkoy. Naku po. Nagtangka daw siya. Take note, nagtangka na humingi ng 650 million in secret funds. Nagtangka. Hindi binigyan, hindi ginastos. Nagtangka. Krimen na ba ngayon na nagtangka?
Nagpapatawa yata itong si Laila De Lima. Kung gusto niyang matawa yung mga tao, all she has to do is magpakita siya sa TV. Matatawa naman. Attorney, ano ba yan? Pwede rin naman sumayaw siya. Di ba may mga videos na sumasayaw? Palabas na lang natin yung video ni De Lima para matawa yung mga tao. Oh my God! Alam mo, side by side, may nag-video side by side sa kanila ni Congresswoman Luistro. Ako, Opo. magkamukha sila. Magkamukha talaga sila. Kaya ka mo na. Oh, pero wala namang masama kung magkamukha. Diba? Parang silang babae. Oo. Ayun. Maganda. Oh. Okay. Oh, nagtangka. Hindi naman binigyan. Natatanda ko yung joke eh. Yung isang lalaki nagre-reklamo sa kumpare niya. Ayan ang kumare mo. Grabe. Hingi ng pera. Nung isang beses, humingi ng 10,000. Oh, nung isang beses, 5,000. Ba, nung Binigyan mo isang ba? beses, 30,000. Ba, kahapon lang, hiningan ako ng 50,000. Grabe. Umaabuso na. Binigay mo ba? Sabi niya, anong ginagawa niya sa pera? May malay ko, hindi ko naman binibigyan eh. Ano ba yun? Kaya nga eh. Oh my God. Kengkoy. Kengkoy talaga. Eto pa, Ano po? umalis daw siya sa bansa nung nagkaroon ng Super Typhoon Karina. Oh, bagyo yun. Alam mo nung, actually, eto ha, nung binabasa ko yung articles of impeachment, kunirot ko yung sarili ko. Akala ko nananaginip ako. Totoo ba ito? Nilagay nila ito sa articles of impeachment. Grabe. Dating Secretary of Justice, dating Chairman ng Commission on Human Rights, dating Senador, na ipinagyayabang magaling daw siya sa batas. Oh. Can you imagine, pumayag siya na ilagay ito sa articles of impeachment at siya pa ang tagapagsalita para lamang magkaroon siya ng publicity dahil tumatakbo siya sa party list. Yun na. Iyon ang talagang target niya. Wala siguro siyang pakialam kung may substance yung mga sinampa nilang article of impeachment o impeachment complaint. Basta ang importante, magkaroon sila ng media mileage. O makilala sila na kesyo ganito, may ginagawa sila, pumapalag sila. O kahit alam nila na walang sustansya itong mga isinampa nilang reklamo, anak ng syoktong oo. Gaya na ang style ngayon eh, kahit ngayon sa Congress eh, di ba? Kahit alam nila na nagmumukhang tanga sila, basta masira nila si BP Inday Sara sa pamamagitan ng pagbabalita ng mainstream media at pagyurak nila sa pagkatao ni BP Inday dyan sa ginaganap na hearing, kahit na magmukha silang tangat bobo, okay lang sa kanila. At least, hindi natin alam kung meron o wala. Kung nagkakameron sila o nagkakawalaan. Remember mga tumatakbo ito, lalong-lalo dito sa Kongreso, mga re-electionist ito. Siguro, alam naman siguro nila na hindi na rin sila mananalo dahil isinugal nila yung kanilang kandidatura. At least sa tamang if the price is kahit siguro magpahinga sila ng isang termino, di ba? Magpahinga muna ako ng isang termino. Total yung kikitain ko sa isang termino sa loob ng 3 taon nakuha ko na. Di ba? Malay natin, di ba? Tuloy. Dahil alam niya hindi siya mananalo bilang senador, nag-party list na lang ngayon, gusto niya ng publicity. Obvious na obvious itong mga ulalong ito katulad ni Chel Jokno. In-invite pang resource speaker. Ano bang alam ni Chel Jokno na hindi alam ng ibang abogado? Ayun. Puro talo nga si Chel Jokno Di ba ito yung kinagalitan ng Korte Suprema? Sinabi niya, Grabe ka naman, Atty. Topacio. Puro talo. Bagay. Kaya nga malamang nag-party list na rin ngayon. Baka sakali manalo na. Siguro, alam naman siguro nilang dalawa na ito na hindi sila mananalo sa pagkasenador, kaya party list na lang. Nako, patay tayo dyan, patay tayo dyan. Di ba? Tuloy. ako abogado nitong mga mangingisda. Nung nalaman ng mga mangingisda na may kaso, na sila daw ang nag-file, pumunta sila sa Supreme Court. Boss,
mga maestrado, di namin kilala yan, di naman namin abogado. Ala. Di ba kaya-hiya? Oh. That is the kind of people na para lang makita yung muka sa telebisyon kasi tumatakbo ba ang senador? Ano ba tinatakbo nito? Hindi ko alam eh. Hindi naman sa karera, no? Kabayo. Patay. Pero Ano yan? Ano yan? Bakit sa karera mo patatakbuhin? Atty. Topacio, ano yan? Kabayo? Pambihira ka, oh. Ginawa mo naman kabayo si Sel Jokno. Porkit nakaganon eh, kabayo na. Grabe ka naman. Pambihira ka naman, oo. Takbo nito. hindi ko alam eh. Hindi naman sa karera, no? Kabayo. Pero ano sir, si ano, Sasabayin pa natin dyan, Wenner. Yung Patay tayo dyan. Ako na wala pa yung internet. Ay, attorney, ano na nangyari? makita yung muka sa telebisyon kasi tumatakbo ba ang senador? Ano ba tinatakbo nito? Hindi ko alam eh. Hindi naman sa karera, no? Kabayo. Pero ano sir, si ano, Nasabayin pa natin dyan, Wenner. Yung doon yata tumatakbo si Chel Jokno. Yan, no? Yan. Karera ng kabayo. Yun. Oh, and running Chel Jokno in the inside followed by... Topacio talaga, oh. marunong kayo marunong kayong mag-speaker ng ano kanina. Oh. Ayan. Ay, nako talagang... Ito ba? Ito! Hindi ko maintindihan talaga. Talagang ang sakit ng tiyan ko eh. Kaya panay ang punta ko sa CR nung binabasa ko itong impeachment. Oh. Jerbox tong impeachment na to talaga. Ba't nagkaganon Ito sila? mo ha. Ito. Ayaw daw niya na ikondena ang China tuwing pumapasok sa West Sa pa Philippine yan. Sea o South China Sea o whatever. Mm. Anak ng pating. Hello? Hindi naman ang vice presidente ang gumagawa ng foreign policy. Ang presidente, si Bongbong, ang gumagawa ng foreign policy, hindi ang vice animal. Ano, isa na namang malaking katangahan yan. Diyos mio, puti. Sus, ganyan na kayo talaga katanga. Lahat ng pwede nyong iano kay BP Sara, putang na, gawin yung issue, gagawin ninyo. Gusto nyo, mag-react siya sa West Philippine Sea, O palit. Si Bongbong ang vice, tapos siya BP Inday ang presidente. Di ba? Gusto nyo mag-react eh. Anak ka ng syoktong kayo, oo. Tuloy. Kung ayaw niya hindi naman siyang gumagawa ng foreign policy. Kung hindi yun ang opinion niya Vice Presidente lang naman siya May say ba siya sa foreign policy? Ano ba naman yan? Talagang ibang klase. Pagdating sa kaingutan, number one itong impeachment. Ang dami ko na nakikita ang impeachment complaints. Yung kay ERAP, naging abogado tayo ni ERAP. Opo. Yung kay Corona, pinag-aralan natin yun. Yung mga impeachment na pinafile noon na hindi naman nagtatagumpay labang kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nung panahon niya. Hindi pa ako abogado na noon ha. Pag binabasa ko no, iyon mga at least may sustansya. Ito ba? Ito ha. Yun daw pagsabi kasi hindi siya umattend ng 2024 State of the Nation, di ba? Opo. Sa SONA. Sabi niya, di ba, Kasali nagbiro rin siya. yun? Sabi niya, I'm the designated survivor. Ba? Yun daw ibanta sa presidente. Ay, malaki na talaga sira ng complainants na to. Can you imagine? Hindi siya pumunta, hindi naman pwedeng pilitin ka, imbitahan ka sa SONA, pero kung ayaw mo, di wag mo. Correct. Dagos nagbiro siya, designated survivor ako. Ito yung designated survivor kasi walang alam itong mga to kundi mag-Google, manood ng TikTok. Manood yung echo chamber nila sa social media, sila ang nag-uusap. Hindi siguro nanonood ng cable ito or Netflix yung may designated survivor. Yes. Joke po yun. Hindi nyo nakuha. Hindi po namin kasalanan kung walang laman ng utak nyo. Eto, dahil daw dinipensahan si Pastor Kibuloy. Can you imagine that? Impeachable offense yun? Impeachable? Oh my God! Hindi ko na kaya. I cannot. Oh no! I cannot! Bakit nagkaganon? Diyos ko po, Ricardo! Sabi nga naman kapag nyo. Ala. Ay, jablo kayo! Ay, mga jablo! Ay, guruti dapat sa inyo, Dinidepensa
si Pastor Kipuloy, hindi nyo ba alam innocent until proven otherwise? Eh, ano kung dinipensahan? Ha? High crime yon? O, i-demanda nyo rin ako Grabe, no? sa pagdidepensa kay Pastor Kibuloy. Diyos, talagang, Diyos te salve Maria, lleno eres de gracia. Attorney, di ba? Ito pa, hindi pa tapos. Sige, But sige. wait, Sige. there's more! Okay. Nagdabog daw kasi. Nagdabog! Kasama Ah, yun. Throwing a tantrum when certain police personnel assigned to her security were recalled. Nagdabog! Impeachable offense, nagdabog! Alam mo, kung di lang matikas yung mikropono to, mahampas ko sa ulo ko. Wag. Masisira ulo ko din sa mga to. God sumabi! Oh my God. God sumabi! Nagdabog! Talaga, nagdabog? Really? Ay, nako. Talagang, ito. Ito ba? Impeachable offense daw to. Dahil gusto daw niyang hukayin yung bangkay ni Pangulong Marcos Sr. Impeachable? Really? Eh, di ba? Dilima. Ayaw niyong ipalibing sa alibingan ng mga bayani itong si Marcos Yan, Sr. oh. Ngayon magagalit kayo pag sinabing ihuhukayin. Napaka-ipokrita ninyo dyan. Yung mga grupong impeachment, yung paring adik, si Father Adik, yung mga madre dyan, sino yun? Yung ang pangit ng gupit. Yung gupit lang ha. Hindi ko sinasabi yung mukha ha. Ano, konghun ba yun? Kuntaw man yun. Oo. Bakit ba ganun ang gupit noon? Nadulas ba yung barbero noon pag hinabol na lang sa kabila? Choice niya. Choice. Hindi, si Denya yun. Nakatawa yung gupit niya. Okay. Congressman si Denya. Magpagupit kaya akong ganun. Wag. Eh, kahit bayaran mo ko sa milyon, di ako magpapagupit ng ganun. Ang ipokrito ninyo, mga paret-mari ko. Ay, nako. Oo nga pala, nakasama rin sila din sa ano. Dios mío, caramba. Eso es terrible, absolutamente ridículo. Yan. Amura tuloy ako sa Spanish eh. Talaga. Dahil doon, really. Ay, talagang mababaliw ka. Anyway, alam mo, I cannot talaga eh. I cannot. Hindi kaya, ewan ko ba itong at kailangan yata nang kumain muli ng sabay itong si Senator De Lima. Oh, yeah. Hindi, kasi brain food, maraming potassium ang saba. Oh, Kaya pag yeah. nakakakain ka noon, yung potassium kailangan yun sa yung mga kuryente sa katawan, yung mga ugat-ugat para mabuhay. Baka kulang lang sa saba, Senator De Lima. Oh, yeah. Eh, padadalang kita ng isang, ano tawag doon? Hindi, attorney, Isang piling ng saba. baka hindi lang niya na-review. Yung saba? Hindi yung ano, yung... Bakit siya pumayang mag-spokesman? Oo. Anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yan. Yan. Nadala ako doon kay Authority Passion. Nakakalibang panoorin si Authority Passion, no? Di ba, no? Talagang matatawa ka talaga sa mga reaksyon niya eh. Oo, kaya galit na galit. Kaya galit na galit na si Congressman Barbers sa kanya eh. Authority Passion, tigil-tigilan mo na yun. Nagagalit si Congressman Barbers. Nadadama yung mga vlogger. Pambira ka talaga, oo. Nako, patay tayo dyan. Okay lang at magandang gabi sa inyong lahat. Ay, gabi ba ngayon? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Pagpalain kayo ng ating Panginoong may kapal. Huwag nyo kakalilimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share sa ating live video. Kita tayo sa susunod nating upload. I love you all, Mama Chup Chup, Babush.